Kung kaya mo, ipaglalaban mo din ba ang iyong bansa? Ipaglalaban mo din ba ang iyong minamahal? Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng kahirapan, kalungkutan, pagprotekta, digmaan, ang matamis na pag-iibigan. Paalam na Albania o aking sinilangan. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipagtanggol. At syempre pagkawala ng pag-asa. Ito ang storya ng Florante at Laura. Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na may binugbog ng paulit-ulit at hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Laura! Nasaan ka? Tulungan mo ako makaalis dito. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayon. O Diyos, aking ama. Nasaan? Nasaan ang iyong awa? Ako'y nakikiusap, humihingi ng tulong sa iyo. Patawarin mo ko dahil hindi ko na ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksi na si Adolfo. Apakapait na ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang mga ninanais. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa O Panginoon. Diyos, aking ama, tila hindi mo na ata dinidinig ang aking mga panalangin. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw mo na akong tulungan. Kung gayon, paano na ako nito? Sino ang aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania o aking sinilangan. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipagtanggol. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang girerong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Clarida, o tadhana, kay lupit mo, hinuha mo ang aking minamahal! Habang si Aladdin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Tulong! Oh, ano yung aking tinig na naririnig? Tinig ng isang naginagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan ng isang taksi na si Adolfo. Si Adolfo ang higit pa sa halimaw kong manakit. Kaawa-awang tao. Ang lahat ng kanya ito ay natapos nang siya'y pahirapan at pagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladdin si Florante ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Kailangan na magpadali, kundi di ko maabutan ng taong yun. Habang tumatakbo ay hinahawi niya ang mga sagaba sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot itong dalawang leon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niya mapatay ang dalawang leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang kilala ko ng taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante. Laura! Nasaan ka? Tulungan mo ako makaalis dito. Hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? Bakit ka andito? Magpahinga ka na lang! Ako ang nagligtas sa'yo! Hindi mo ba napapansin na magkaaway tayo? Marahil, pero kailangan mo ng tulong. Siguro nga'y patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang aking kaligayahan. Hangal! Di mo ba alam dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Salamat sa iyo, kaibigan. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang kwento simula nung ako'y pinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan si Duke Briseo ang aking ama ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Polaresca ay nakatira sa Cortona. Ako ay pinangalan nilang Florante. Nung sanggol pa lamang ako ay muntik na ako dagitin ng isang buwetre.
Florante! Tulong! Bakit? Anong nangyari, Prinsesa Floresca? Nakita ng pinsang kong si Menali po na ako'y dadagitin ng mga buwitre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noon naman naglalakad ako ay kinuha ng isang Aaron sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y naging 9 na taong gulang ay lagi ako nasa burol at dala ang aking panat busog. At ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking pana. Kapag ako'y napapagod ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis, kung saan masasayang nag-aawitan ng mga nayadres habang tinutugtog nila ang kanilang lira. Ang kanilang tawa ay nagpapawala ng aking. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ako'y pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung di siya mag-aaral, ano ang kanyang matututunan? Ngunit sino mag-aaruga sa kanya? Huwag kang mag-alala. Aalagaan siya ng kanyang guro at kaibigan doon. Huwag kang mag-alala, inay. Iingatan ko ang aking sarili. Sa pagdating ni Florante sa Atenas. Maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor, ang iyong magtuturo. Maraming salamat. At ilay kay lungkot mo. Dahil ayoko umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas iyan. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang tinong pagkilos nito, makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Magkakaroon ng pagsasadula ang dalawang apo. Si Florante ang maunguna sa isa at si Adolfo sa isang pangkat. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanliksik ang mga mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw, umago na kapuriyan ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, isigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at hindi nakita si Adolfo. Makalipas ang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina! Bakit mo ako iniwan? Hindi man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, aalis na po ako. Florante, tandaan mo, lagi kang mag-ingat kay Adolfo. Maraming salamat po at lagi ko po tatandaan lahat ng iyong kapit. Mag-ingat ka. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Menandro, sumama kay Florante sa Albania. Sige po, maraming salamat po. Alam na po. Pagdating sa Albania, O aking ama! O bunso! biglang may dumating na isang mensahero. Hihingi ng tulong ang kulturo sa inyo dahil nangangalis ng masawak ni General Osmali. Saan niyo ang tulong ng Florante? Pupunta tayo kay Haring sa iyo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Mahal na Hari, ang aking anak ko si Florante. Pinata sa akin panatin. Siya ang papalit sa akin, Pro. Pagsamantalang pamumunuan mo, ang upang papuntang Protona. Tulungan mo ang mga ninunong doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng kahusayan sa Atenas. Walang pagdududa. Nanamana mo ang mga katalinuhan ng iyong ama. Maraming salamat po sa papuri. Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng binibining iyon? Siya nga pala ang anak kong si Laura. Maiwan mo na kita. Mag-uusap kami ng iyong ama. Magandang umaga sa'yo, Prinsesa. Ganito pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa pagod. Dahil kang pinapakita sa akin mabuti. Kaning maglala pa kayong nalubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na aalis na lang. Ikaw na, halina. Nabukasan. Tandaan ba? Malayo yung yalakbay. Maraming salamat po. Parang ko po maglingkod sa'yo, Haring Misteryo. Mabuti kung gano'n. Mag-iingat ka. Maraming salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Pangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam na sa inyong lahat. Halina, mga kawal. Pagdating nila Florante sa Cortona, nakita nila ang ukbo ni General Usmalik. Sugod! Takbo! Panalo ulit tayo! Mabuhay!
Sa pagbalik nila sa Albania ay may nakasalubong silang mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo at ba't narito kayo? Dito ang mga babaeng yan! Kami tiga Albania! Yun, walang galang na po. Pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang malaman ang kalagayan mo. Salamat sa pag-aabala. Kamusta ka na? Sana ikay naging mabuti. Mabuti naman ako. Pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito kung saan nagtataguan ng mga morong dumakip sa aking ama. Tulungan mo ako. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung mamatay siya? Ako na ang bahala. Iligtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. Makalipas ng ilang linggo. Panalo ulit tayo! Mabuhay! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, pasensya ka na. Ngunit ipapadala ulit kita sa Itolia para lumaban sa mga toro. Mag-iingat ka. Papunta po kami kaagad. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, Nakita niyo sila, sugudin niyo agad. Sugod! Alipas ang ilang araw, General Florante, dala ko po isang sulat na galing kay Haring Iseo. Salamat, maaari ka nang umalis. Minandro, babalik mo na ako sa Albania. Pinapapunta ako ng hari. Ikaw muna ang mamahala dito. Ikararangal ko ito. Umuwi si Florante sa Albania ng nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Sabihin nito, sumama ka sa amin kung ano mong saktan. dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kamusta, Florante? Matagal na tayong hindi nakikita. Kwentuhan mo naman ako. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Minahon ka. Maayos naman ang kanyang kalagayan, pero ikinalulungkot ko na magpaalam ka na sa iyong ama na si Duke Briseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal, alisin niyo tong tao sa harapan ko. At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganun nga ang nangyari. Hayaan mo ako na magsalaysay ng aking buhay. Ngalang ko ay Aladdin, mula sa syudad ng Persya, anak ng bantog na Sultan, Ali Adab. Kaya ako nandito dahil pinagtaksilan ako ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, Sumama ka na lang. Itigil mo yan! Ha? Naririnig mo ba mga nag-uusap? Oo, halika tanapin niya. Tara! Ito ko sa nagmumula. di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nilang nilapitan ng kanilang sinisinta. Wari bang sabik sa pagmamahalan ng isa't isa. O Laura! Mahal ko! May tagal natin hindi nagkita. Laura, paano ka napadpad dito? Hayaan mo ikwento ko ang mga nangyari sa akin dingit ng kamatayan. Nung nawala ka, naging magulo ang bayan. Madalas din ako pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa doon, pinatay niya ang aking amang hari, pati na rin ang ama mong si Duke Briseo. Ako'y nakabag na makita ko si Laura na napastangan ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang aking pan at pinana siya sa dibdib na walang awang hangad. Sadyang kalupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya na tayo at magkakasama. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Minandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hahanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sandaling pag-uusap, ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita siyang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal nila Florante at Laura at maging nila Aladdin at Clarita matapos sila ang kapwa mabinyagan. Florante, ako muna yung panandali ang magpapaalam sapagkat may nagbalita sa akin na ang aking amay sa makabilang buhay na. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya yung nananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa peso niya kahit matatagalan ulit tayo bago magkita muli. Pangako magbabalik kami dito upang kamustahin kayo mag-asawa. Paalam kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duke Briseo, ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nung balik muli,
ang dating katangian ng kaharian. Na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. Florante, minamahal ko. Ikaw lang ang tanging mamahalin ko hanggang kamatayan. Maraming salamat sa pagligtas ng ating kaharian. Mahal na mahal kita, Florante. At ikaw lamang ang aking mamahalin.